Hey everyone, so my name is Chelo Antoinette Cagayan from BSIT for BSMP. So today we will learn how to manage users and groups in Ubuntu Linux. So we will create, modify, delete users, manage group and set permission and also to check the activity. So first, open lang natin yung Ubuntu terminal or yung Linux terminal para makita natin kung anong version na meron tayo. So, Control plus Alt and T. And then, press the Ubuntu Linux. And then, ayan, pagka-open na, magta-type lang tayo ng command which is yung lab space or underscore dot release space or space and then guhit and then A. And then, pagka-enter natin, makikita natin dyan kung anong version tayo which is yung 24.04. Ayun yung meron tayo. And then next, we will check the existing users and groups. So, we will open the Ubuntu Linux and then pag-open na natin sa terminal, maglalagay ulit tayo ng command which is yung cat or cat space dash etz dash passwd. And then, ayan. So, pagka-type natin ng command, makikita natin dyan yung mga username, UID, GID, full name, and home, and then yung shell. And then, sa may pinakababa, magta-type lang ulit tayo ng command which is yung getend space passwd. Pagkatapos natin mag-alternative, titingnan naman natin yung list of groups and sa may pinakababa, tatype lang natin yung cat space dash etz dash group. Ayan. So, pagka-enter, ayan na yung makikita natin. And then, sa may pinakababa ulit, maglalagay ulit tayo ng command which is yung getend space and then group. And then, pagka-enter natin, ayan na yung lalabas. And then, each group manage multiple users for shared a permission. So, ngayon naman, mag-a-add naman tayo ng new user. So, open lang ulit natin yung terminal and then pag-open natin yung terminal, magpo-prompt lang tayo ng sudo space add user and then kung ano yung pangalan nyo. Ako yung pangalan ko ginamit ko which is yung Chelu. And then ngayon naman mag-set tayo ng password and then talaga tayong password so magagawa tayo. So pagka-enter natin, may makikita tayong new password and then mag-enter din ulit tayo doon and then makikita na natin yung retype new password. And then pagka-enter ulit natin doon, makikita na natin yung full name. Ilalagay lang natin doon kung ano yung full name natin. Ayan, yung full name ko na Chelo Antoinette Cagayat and then makikita na natin yung room number. And then optional lang naman yung room number and then yung work phone pero ilalagay na rin natin. Tapos may makikita tayo diyang home phone and other. So optional lang din yan so hindi ko na lang din lalagyan. So pag-enter ay na yung makikita natin and so next naman is i-verify na natin yung users na ginawa natin. So tatype na natin ID space yung users na ginawa natin which is yung name natin and then ayun na yung makikita natin. And then, pag nakita na natin yan is okay na yan, ibig sabihin, nag-exist na siya but if you want na mag-double check or i-double check nyo lang talaga kung talagang nag-exist na siya, magpo-prompt lang ulit tayo. Pero kung ayaw nyo or optional lang naman siya kung gusto nyo talaga siyang i-double check. So tayo magdo-double check tayo kung talagang nag-exist na talaga siya yung username na or yung username na inad natin. So magpo-prompt lang tayo ng sudo space add user or and then yung space dalawang guhit home dash customize and then user kung ano yung user na ginamit natin which is ako yung pangalan ko space dalawang guhit shell and then space dash bin dash bash and then yung user na ginamit natin. Then, pag-enter natin dyan, makikita natin na nag-exist na talaga siya. So, next naman is magde-delete a user naman tayo. So, kagaya kanina, open na lang ulit natin yung terminal
And then, pagka-open natin yung terminal, magpo-prompt lang ulit tayo ng sudo space del user space yung username na ginamit natin, which is ako yung username na ginamit ko yung kanina, yung Chelu. And then, pagka-enter natin dyan, ayan ang lalabas. So, next naman is magde-delete user and home directory tayo. So pagka-enter natin, ayan na yung lalabas and then maglalagay lang ulit tayo ng command or prompt which is yung sudo space del user space yung dalawang guhit, remove space home and then space yung ginawa ulit nating username which is yung kung ano yung pangalan na ginamit natin. Ako yung ginamit ko, syempre yung pangalan ko. And then, so ngayon, na-remove na natin yung user na ginawa natin kanina. So ngayon, i-verify lang ulit natin siya. So, itatype lang natin yung geten space PASSWD space Chelu. And then, pagka walang lumabas, ibig sabihin na delete na natin or nagawa natin yung deletion. Next naman is magmo-modify tayo ng user. So, open lang ulit natin yung terminal and then pag-open natin sa terminal, magko-command lang ulit tayo ng sudo space PASSWD space yung username na ginamit natin which is yung name ko na Chelu. And then, pagka-enter natin ay yung makikita natin and then pagka-enter natin, makikita natin yung new password and then yung retype new password. So, magagawa lang ulit tayo ng new password and then i-confirm lang ulit natin yung ginawa nating password and then makikita natin yung password successfully updated na. So, pagkatapos natin mag-set ng password, mag-change shell naman tayo. So, magpo-prompt lang ulit tayo sa baba ng sudo space chsh space guhet s space dash bin dash zsh space yung yung username na ginamit natin which is yung name ko na Chelu. And then next naman is i-verify naman natin siya. So ang ita-type naman natin is geten space PASSWD space allies. So, kapag na-type na natin yan, so enter lang ulit natin and then pagka-enter natin, mag-change home directory naman tayo. So, ita-type lang natin yung sudo space usermod space guhet d space dash home dash new and then yung username na ginamit natin which is yung name ko space m space and then yung username. Then pag-enter natin yan and then wala nang lumabas or hindi na or existing na siya sa files, mag-new home naman na tayo. So ngayon naman, ang gagawin naman na natin ngayon is magke-create and manage groups naman tayo. So, open lang ulit natin yung terminal and then pag-open natin ng terminal, ita-type lang natin yung sudo space add group space developers. And then, pagka-type natin, ang next step naman na gagawin natin is mag-add tayo ng users to group. So, meron tayong two ways na pwedeng gamitin sa pag-add ng users to group. So, ang first na gagawin natin is magta-type tayo ng sudo space usermod space guhet A and then malaking G space developers space yung username na ginamit natin. Or yung second one na pwede nating gamitin is yung sudo space gpasswd
space A space yung username or kung ano yung username na ginamit natin, which is yung name ko space developers. Then, pagkatapos nating i-type yon, may lalabas yan ng mga ganito na may mga ABCD. And then, next step natin is magve-verify tayo ng group membership. So, pagka-verify ng group membership, itatype lang natin yung groups space yung username na ginamit natin. And then, pagka-enter, itatype lang ulit natin yung getend space group space developers. Then, pagkatapos natin siyang i-type, pagkatapos natin siyang i-type, so, makikita natin dyan na okay na, naset na natin siya, and then nakapag-create and manage groups na tayo. So, pagkatapos natin mag-create and manage group, next naman is folder permission using groups naman na tayo. So, open lang ulit natin yung terminal, and then pag-open natin sa terminal, ang unang step na gagawin natin is itatype lang ulit natin yung sudo space mkdir space dash home dash share group. So, pagkatapos natin mag-create ng shared folder, ngayon naman is gagawa tayo ng change group ownership. So, ang next step na gagawin natin is magta-type lang tayo ng sudo space chown space dalawang tuldok developers space dash home dash shared group. So, ang next naman is magse-set naman tayo ng folder permission. So, magta-type lang ulit tayo ng sudo space chmod space 770 space dash home dash shared group. Pagkatapos natin siyang i-type, and then ganito yung lumabas, so meaning okay na siya, nagawa na natin yung 3-step para mag-folder permission using group. So, ang next naman na gagawin natin is mag-sudo access naman na tayo. So, kagaya ng mga nauna, mag-open lang ulit tayo ng another terminal, and then ang first step na gagawin natin is mag-add user to sudo group naman tayo. So, magta-type lang tayo ng sudo space user mod space or space guhit a and then malaking G space sudo space username. And then, ang next step naman na gagawin natin is test sudo access. So, sa test sudo access, itatype lang natin yung su space guhit space and then yung username. And then, pagkatapos natin mag-switch to user, ang gagawin naman natin is mag-run naman tayo. So, ang itatype naman natin is sudo space whoami. So, ang expected na makikita natin dyan is yung salitang root or ROOT. Then, pagkatapos natin gawin yon, meaning nakapaggawa na tayo ng sudo access. So, ang next naman na gagawin natin is password policy and expirational. So, pagka-open natin ng another terminal, ang first step na gagawin natin is check password expiry. So, ang magta-type lang tayo ng CHAGE space and then yung guhit L space and then yung username. Pag ganyan yung lumabas, ang next step na lang na gagawin natin is magse-set tayo ng expiry. So, itatype natin yung sudo space CHAGE space yung guhit and then malaking M or caps lock na M and then space 90 space yung username na ginamit natin. And then, pagkatapos natin siyang i-type and ganito yung lumabas, ang next step na gagawin naman na natin ngayon is force password change on next login. So,
Ang ita-type lang natin is sudo space chage space guhit and then maliit na d space 0 and then space yung username na ginamit natin. And then kapagka nagawa na natin yung 3-step na yon, ibig sabihin nakapag-password policy and expiration na tayo. So, ang next na gagawin naman na natin is mag-audit user activity naman tayo. So, pagka-open natin ng another terminal, ang first step na gagawin natin is plus last login. So, magta-type lang ulit tayo ng last space username. Pag-enter natin, makikita natin kung kailan tayo nagsimula and then yung date and then yung time. And then, next naman na ita-type natin is last log space guhit space yung username. And then na yung makikita natin pagka-type natin. Makikita natin yung username natin, yung port, phone, and then yung latest kung kailan tayo nag-login. So, as of now, hindi pa naman tayo nagla-login. And then, ang next step naman na gagawin natin is titingnan natin yung failed login attempts natin. So, ita-type lang natin yung sudo grep space quote failed password or quote ba yun? Basta yung ganun. Space dash var dash log dash auth tooldoc and then log. And then, pagkatapos nating i-type yan, pag-enter natin, ito yung lalabas. Wait lang, ayan. Pag yun na yung lumabas, ibig sabihin okay na siya, nakapag-audit user activity na tayo. The summarization of what we did today is we covered everything in Ubuntu Users Management. With checking users, creating, modifying, and deleting accounts, and also handling groups for permission, managing folder access, setting up sudo access, and also enforcing security and policy. One of our best practices is number one is principle of least privilege, and then use groups, clean up, and always have a backup. So my final advice or my tips is these commands are system critical. So be sure to or practice in virtual machine first to avoid mistakes on your live system. So, yun lang. Thank you for watching.